Hebrews 10, verse 35, the Bible says in verse 35, "Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward." For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Together, verse 39, "But we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul." Mag-ampo ta, Lord, sa gihapon, nagadangop kami kanimo, nining kahaponon, salamat, Lord, sa pribilehiyo nga makasimba kami kanimo karon. Andama, Lord, among kasing-kasing, kung dunay mga naimo nga namo nga mga sala, Lord, pasaylo kami, imo aming takos, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga kaigsuonan ganiya karon, amo pag-ampo, Lord, ikaw hatag ka na mo kaalam malangit nun, kaalam nga ihibalo si imong pulong gamita, Lord, imong kubos nga lagad. Himuha nga ang minsay mahimong blessing matag usa kanamo, Ginoong Dios. Wala may mahimo kung wala ikaw, kaniyang tanan ang gitugyan, gipasalamatan in Jesus name. Amen. Daghang salamat, lingkod palihog mga kaigsuonan. Ang atong key verse na sa verse number 38. You look at verse 38. "Now the just shall live by faith." Amen? The just. Unsa man ang buhaton sa tao para mahimo siyang just sa tubangan sa Ginoo. Tingali, sa tinawhanon lang, kung buutan ka, makaingon gid ang tao nga maayo na siya. Oh. Matinabangon ka diri sa kalibutan, makonsider ka nga just gini nga pagkatao. Matinabangon ka, buutan ka, and then wala kay Ginoo, atubangan sa Ginoo, dili ka just. Because the Bible says we are justified by faith. Diha ang tao ma-justified at ubangan sa Ginoo kung doon na say faith in God. So muna yung sa Bible sa verse 38, "Now the just shall live by faith." Ang atong pagpangalagad sa Ginoo makikisunan kung walay pagtuo, di punta makapabilin diha sa Ginoo. Di punta magdugay. Di ta kalahutay kung walay pagtuo, because faith is essential diha sa usa ka magtutuo diha ni Kristo. What is faith, mga kaigisunan? Faith is the evidence of things not seen. Bisan pa man, wa ka kakita, but you still choose to believe. Wa man ta kakita sa Ginoo, amen? Ang atong Ginoo, dili makitaan sa altar. Oh, dili makitaan. Because God is the Spirit. Nabay Espiritu nga makita. Amen? Ingon sa Bible sa John, "They that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Sa Espiritu o sa kamatuoran. Okay? So, ingon sa Bible, "But if any man draw back," kini nga verse manggod, gi-address kini sa mga believers. Just shall live by faith. Pero ang warning, "But if any man draw back," manang mensahe na to, dili ba kay sunang karong kahaponon, never draw back. Ayaw atras. Amen? Ayaw atras. Magisguta og pagsalig sa Ginoo, ay atras. Pagpangalagad sa Ginoo, ay atras. Amen? "But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul," mga kaigsuonan. Okay? "The righteous one shall live by faith," which simply means that living by faith is the correct way to live. Yes. Amen? Living by faith is the correct way to live. Kaya kung walay pagtuo, man kita mga kaigsunan. Mo bitaw na nga ma-encourage kita sa usa ka believers nga wa gyud mohunong sa pagpangalagan sa Ginoo bisan mamagdaghang na sinatian niya nga mga obstacles in life. Maka-encourage ka na siya nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Amen? Regardless of the obstacles nga ilang na-encounter, wa gyud mo undang, wa gyud mo hunong mga kaigsunan.
I will give you three things this afternoon about never draw back. First of all, mga kaigsunan, never draw back from worshiping God. From worshiping God. Sa pagsimba diha sa Dios, kaya atong gisimba tinuod nga Dios. The creator of the universe. Amen. Tinuod nga Dios, buhi nga Dios, mga kaigsunan. Doon ay mga great men sa Bible nga makita na to nga bisan pa man sa kabugat sa ilang mga sa pagsuway nga miabot sa ilang kinabuhi. Pero naganindot lang mga kaigsunan, wa gyud sila mo biya, wala sila mo denounce sa ilang faith. And one of them is Daniel, the prophet. Amen? Kung atong ilailahon si Daniel, mahinumduman ginato si Daniel, gihagbong sa langob. Di ba? Mao ginay pinakakumon ito nga mahinumduman ni Daniel, gihagbong sa langob, unya ang langob dunay mga layon, pero wa gid siya gikaon sa layon. Ngano man aron sa amon tong mga layon, tingali gipangluasan tong mga layon. Oh. Pero diyan nato makita tungod sa faith ni Daniel, giproteksyonan sa Ginoo. Amen. Never drew back from worshiping God. Usa gihimo ni Daniel sa didto ni sa layon kay wa man malipay ang king niya, si King Darius. Wa malipay kang naman si Daniel, nakit-an siya sa mga tao, mga kaigsunan nga nagpray. But he never stopped praying. Nga naman, tinuod ang iyang giampuan. Tinuod ang iyang gi-worship. Oh. He never stopped worshiping the Lord, mga kaigsunan, despite of this obstacle. Tiya mo na ihagbong ka sa langob. Iro pa lang gani, mudagan naman ganita. Makuyawan na ta na, how much more, makita, imagine mo mga bangtil sa layon ba? Oh. Yan, mag-ice to ice mo sa layon. Pero na ito'y istorya bito nga gigukod siya sa layon. Huwag kagukod ang layon. Kaya mas kusog maning nakulbaan ka. Samtang gadagan ang tao, patay giguani, dagan siya mayo. Di ba kung makuyawan ka, bisag ka lang masunugan, bisag refrigerator nga pila ka kilos, yanuhon lag aswat. Kung na extra nga energy ba, makusgan siya. Makabinit nga daggo kayo, madala niya. So, perting dagan niya mga kaigsunan. Ang iyang unahuna, kung manakpan siya, patay gid siya. Karon ang layon, samtang gagukod ang layon sa una-una sa layon, grasya na ni, pagkaon na ni, pero wag isa kaapas. Mga kaigsunan, diri makita na to sa kinabuhi ni Daniel, he never stopped worshiping the Lord, mga kaigsunan. So in our lives as a Christian, so buhaton na to, as we follow God, mga kaigsunan, we desire to follow the example of Daniel, being bold and courageous. Muna sa kinambuhi na to. Muna, basta simba na gani, pangalagad sa Ginoo, simba jud. Dili kay katong sa kanta nga, simba pa nagsa. Sa to ganing una to? Nati una na. Simba pa nagsa sa to. Masasugod na. Pag-alagad mo, dili maklaro, sa wala ka ba o sa tuo. Sakto ba to? Mo to? Sakto? Yan, napag ito'y words dito nga, gagiang-kiang ba? Di maklaro ang pagpangalagad. Ganun di man maklaro ang pagpangalagad. Ha? Sulagma naman sa makasud sa simbahan. Madtura sa simbahan kung may problema. Madtura sa simbahan, hinumdum simba kung nagkalisod na. But how about in times of abundance? Ka-enjoy siya sa grasya. Huwag ka pasalamat sa Ginoo. Ano ba? Una, damor pagintan unta ka nga magdaig sa Ginoo. Kung ang Dios nag-bless sa imo kinabuhi, mga kaigsunan. Si Daniel, ato makita diri, he was a good example. Nga naman, he never stopped serving the Lord, worshiping the Lord. Nga naman, bold siya o courage. He has the courage, mga kaigsunan. No, sa kaisog.
Wa sa malisang, wa sa mahadlok, because he believed that God is greater than the lion. You remember the message of the song? God is great, amen? Amen. God is greater than our problems. Usahay, marag gitabunag problema, marag di ta kalihok tungod bugat kayong problema, but always remember that our God is greater than our problem. I remember the song, there is no problem too big that God cannot solve it. Pero unsay atong part ana, faith. Kay kung wala tay dako nga pagsalig, magamay man ang Ginoo nato. Mas mulabaw man ang influence sa problema. Amen. Bisag kinsa na manglig-ong Kristohanon mo, matayog gid basta problema na. Hello, amen. Pero salamat nga nay Ginoo nga nagsaad na to that there is no problem too big that God cannot solve it. There is no problem too hard for God to solve. Nana ang Ginoo mga kaigsunan. Nana kamaayo ang Ginoo. So what we need to have is we need to develop our faith. We need to exercise our faith, mga kaigsunan. Okay? First of all, we never draw back from worshiping God. Worship pa lang ha? Mga na yung mangutana ni mo, asa man ka paingon? Simba. Asa man ka paingon? Aturo sa unahan. Ipagimutugan ba? Kagahapon ba ito nag-meeting sa MRP? Gahapon to no? Gahapon? Nasil dito yung worship team. Ang ilang worship team, gamaong. Babay, pag yun, rubber shoes. Worshiping, grabe. Dili bitaw sila particular sa when it comes of kanang dress code. Pero mga kaigsunan, t-shirt lang. T-shirt. Ang ubang pastor nila, maong o niya, Amerikana. Maong ba niya, t-shirt, Amerikana. Rubber shoes, wali. Lagi ko nakita nga preacher sa YouTube, wali sa dinit kay muwali mga kaigsunan, pero ang iyang pantalon, may gisigis ka na, bitaw uso karon nga maong nga, tuyoon gigisi-gisi diri. Bagits. Sino ba ka na? Ha? Oh, mo na. Oh, tanawa. Unsa ka og mawali si Eugene diri, mo na iyang pantalon, di ka sa laparuhan sa asawa? Oh, di ba? Pero dili man na, wala man na orient na. So kung when it comes of serving the Lord, magsulog og tindot nga biste nga pagsimba jud kana bitang mo apil og kasal kana kinakusgan magiisulob. Amen. Tambong ka kasal, formal kayo. Oh. Mupalit pa gani, mangabang. Para nga presentable kayo. Nya simba mag-t-shirt ra. Yang sinina, apil sa choir, ang sinina, San Miguel Beer. Nag-worship sa Ginoo, daigo ng Diyos. San Miguel Beer. Pagtalikod, isa pa nga. Tiyo mo na mga kigsunan. Never draw back from worshiping God. Kristohanon, don't give up in worshiping the Lord. Kinsa man ang tao nga gitagtahas nga mag-worship sa Ginoo, mga believers in Christ. Dili ang mga unbelievers, mga Kristohanon. Just live by faith, mga kaigsunan. Ikaduha, mga kaigsunan. We never draw back from worshiping God. Number 2, we never draw back from serving Him. Hinumdami, lahi ang worship o ang serving. Amen? Worship is, we adore God, we honor Him, we lift up His name. Serving is lahi. Nagtrabaho ka sa ministry. Nag-involve ka sa ministry. Amen? Willing ka mag-volunteer sa mga buluhaton sa Ginoo. Willing ka mo serve. Na mag-isigot serve, it involves efforts, strength, even finances. Mugastugi ka. Nga naman, willing ka mo serve. Worship Him only, mga kaigsunan, para sa Ginoo.
Doon ay mga tao, mga kaigsunan, mga higala na po ni Daniel, the prophet Daniel. Grabe ang pagsulay sa ilahang baruganan, mga kaigsunan, but they never draw back. Tanaw na to si Daniel, in the book of Daniel, chapter 3, verse 16 and verse 18. Doon ay tulo diha ka mga Hebrew. I know, kailasan mo ani. Verse 16, the Bible says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, verse 17, our God whom we what? Unsa? Our God whom we serve. Hinaot unta ang atong purpose why we are in the house of the Lord, because we want to serve God. Mo na purpose kay kung moari ka diri nga dili pag-serve sa Ginoo, way pulos mga kaigsunan. Way kapuslanan. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from this burning, from the burning fiery furnace. Grabe eh. Ang king ato nag-declare siya mga kaigsunan nga once nga magtingog na ang mga trumpets, mga kaigsunan, luhod tanan. Presidente na gunang nagsulti. Di ba no? Luhod tanan. Ang di mo luhod, ang sentensya, ihagbong dito. Sa kalayo, hurnuhan dito. Ihagbong. Kung kining tulo ka mga higala ni Daniel, pagkahibalo nila ana, wa gyud sila malisang. Because their faith remains steadfast in God. Mano importante nato karon nga panahon, labi na karon we are in the last days. Kinahanglan nga ang pagtuo nato sa Ginoo magpabilin. Amen. Never draw back. The just shall live by faith. But if any man draw back, lisod kayo, atras ka. Doon yun naman kaigsunan nga ang mga sang una nga mga sundalo, ang ilang gigamit, lahi ba sa gigamit karon sa panahon nga mga sundalo? Amen. Ang mga weapons sa unang panahon, kuan man, mga swords, di ba? Oh, espada, nya na shield, nya mga pana, ana ba? Oh. Unya bisag alkansi sila sa gubat, di gid sila motalikod. Di gid sila motalikod. Sometimes they retreat and fight again. They retreat and fight again. Ano ba? Di kitingon nga ning talikod, nga ning dagan na gyud. I remember the movie ang title ito, Spartans. 300 Spartans. Kano naman ito? Grabe no? Oh, mga warriors gid sila ba? Sa Kristohanon, we need to realize that we belong to the armed forces of the Lord Jesus Christ. And we need to fight. We need to be brave. Kinahanglan ang pagtuo nato nga naa sa Ginoo, mo remain gid mo pabilin gid bisag unsa kadaghang bagyo sa kinabuhi, you remain strong in the Lord. Di gid mo draw back. Di gid mo biya, di gid mo atras mga kaigsunan. And if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And He will deliver us out of thine hand, O King. Gitestify nila nga ang among Ginoo nga gialagaran mo deliver gid namo. Mo save gid namo. Grabe na faith na eh. Unsa pag-ingon sa verse 18? But if not, pero kung dili mi tabangan sa Ginoo, di gihapon mi muluhod sa imong gihimong Ginoo. And what is that? Real faith. Genuine faith, mga kaigsunan. But if not, verse 18, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Sa India, mga kaigsunan, kaya wala man ta sa history sa India, ang ilahang gods, 30 million gods. They have 30 million gods. Can you imagine? Murag sila ay pinakadaghang Diyos. Sila ang nasod nga pinakadaghang Diyos. Diyos.
kanang langaw, Diyos na nila. Di kita nila hilabtan ang langaw. Kung ang langaw mo batok sa plato, di kinahilabtan. Sige langaw, kaon lang diha. Ano ba? Tabangi ko kaon. Kuto. Kanang kuto kinahanglan mo musanay na diya sa imong ulo, pasagdan lang na nimo. Kaya nga naman, kanang kuto, usara sa mga Diyos, sa mga Indiano. Di mo na mga kaigsunan. Baka. Di kinabunan din sila mga baka. Daghan kay sila Diyos. Diyos mga kaigsunan. Di mo na more than 30 million gods. Grabe, no? Kaya yung sa katao dito, pero sabi si Brother Eugene, muhimo siya Diyos, pwede siya kahimo. Oh, naa siya nakita na nga mananap, nga murag, na something yun. Saan, Brad? Ha? Beetle? Oh. Niya, ganahan ka niya, himuon mo siyang Diyos. Piyo mo na mga kaigsunan. Pero ang gitudlo sa Biblia, mga kaigsunan, usara gyud ka Diyos. Our Heavenly Father. O gani, sa wala sa Exodus 20, mga kaigsunan, ingon sa Bible, thou shall have no other gods before me. Because I am a jealous God. Amen. Pero daghang mga tao ron, daghang kay Diyos, oy. Ingon sa Muslim, kamu mga Christian, daghan mo kay Diyos. Pineapple juice, grape juice, mango juice. Ingon po sa Christian, kamu ba mga Muslim, daghan mo kay alauna, alasais. Ang Biblia ng mga kaigsunan, nag-lift up sa usa lang yung tangalan. The Lord Jesus Christ. Amen? One day we will stand before God. We never drew back from serving Him. Ayaw yung undang. Kung sa Ilonggo pa, hindi gid bala maguntat. Hindi gid maguntat. So, unsa man ang atong pagsunod diya sa Ginoo, our following, we would never dream of worshiping any false god. Ayaw yun. Kaya ang gahimo anak, kanarang mga pagan people. Ilang belief, magigsunan, kadaghang Diyos para nila. But if you look at Psalms 115, please open your Bible, Psalms 115. Psalms 115. Giklaim na ni sa mga Catholic karon nga ang ribulto, nga wala lang sila kasimba sa ribulto. Ilan na nang giklaim? Doon sa gingon sa Bible sa Psalms 115 palihog. Psalms 115. From verse number 1, mga kaigsunan. Verse 1, the Bible says, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. What ay lagi taga himaya ang atong Ginoo. So ingon sa Bible, dili na not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should thus the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Verse 4, their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their truth. Tanawa sa verse 8, ang warning. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Tanawa ra mga kaigsoon niya. Musalig pagkana. Oh, di ba? Wala nga naman ang Ginoo na masuko gid ani. Nga naman ang Ginoo na magiangay daygon, angay pasidunggan. Dili nang mga unsa diha. Oh. So don't draw back mga kaigsunan from worshiping God. Nag-worship ka sa Ginoo padayon, from serving God padayon. Amen. You have the talents, then use it for God. Amen. Atong pag-play diri sa mga instrument, wa man ni sweldo, voluntary ni. Pag-operate diri sa computer, voluntary nila ha. Wala ni sa pag-play diri, wala isweldo.
Amen? Voluntary na, kay para sa Ginoo mga kaigsunan. Kabantay tas ito ang Facebook page. Nakabantay ko mga 2 weeks na. Ang tanang kanta nga itong nabutang diha, daghang kay views. Kasi nakabantay. Ang uban sa may gimo ninyo. Okay mo iduaw sa itong Facebook page. Duawa sa ninyo, ato man na, amen? Ato na. Katong kanta sa mga men nga isang yaw ta. Kabalo mo pila na to ang views ato? 12,000 views. 12,000 views. Katong gikanta ni Pastor Marjan atong Wednesday. Ko ba siyang asawa? So title to kataha? Lean on me. Pila nila karon mga 7,000 views na. Nakita na ko gani ginan ako sa Brother C. Kabantay ka Brother C. Daghan kayong views. Murag sa inyong kanta nga group, Revive to ba to? Revive to. 14,000 views. Subuti pa sabot na agyo gatanaw. Wa pa mo kebalo nga kana mahimo ng encouragement nila. Diba si naay nagtan-aw dito, wounded kay siya through the message of the song na restore. Nahimong blessing ang mga songs diha. Amen. Mo na kamo kanta pud mo diri tarunga pud ninyo. Amen. Hello, amen. Tarunga. Amen. Para sa Ginoo man kani. O di ba? Para sa ato tarungon yun. Best ba best? Bahalag magkaguliyang basta best, pero basta best di magkaguliyang. Oy, the best good. Amen. Ang choir ka gani perting ninduta. Blessing sa Ginoo, to God be all the glory. Amen. Kung naaman di tagaan sa atong pinaka the best ang atong Dios. Ang atong Ginoo. Number 3, mga kaibigan, we never drew back from preaching Jesus. Never drew back from preaching Jesus. Wa tay laing giwali, mga kaibigan, only the name of Jesus. Amen? Wa tagawali diri business, wa tagawali diri og unsa diha nga mga tumong. Ang atong tumong is to tell the good news. And the good news is the Lord Jesus Christ. Amen? We preach that Jesus saves. Amen? We preach that Jesus loves us. Sa mga apostles, mga kaigsunan, during the time of the apostles, iba katong si Jesus Christ namatay, nabanaw siya, mibalik siya sa langit, dito nagsugod ang mga apostles sa pagwali nga, grabe jud. Wag pagpangduha-duha. With boldness, with faith, with confidence. Nabisan pa man silang kamatayon, wala sila mahadlok. If you look at your Bible in the book of Acts 5 verse 29. Acts 5 verse 29, please. Open your Bible. Acts 5 verse 29. The example of the apostles. Acts 5 verse 29. What was the Bible says in Acts 5 verse 29? The Bible says in verse 29, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. We ought to obey God rather than man. Bisan ba padlungon sila sa taong, uy, hunong mo. Wa sila mahunong. Ngayon naman, mas musunod sila sa Ginoo. Unsa may sulti sa Ginoo? Preach the gospel to every creature, mga kaigsunan. So sa inatabo sa mga apostles, sa nasinatian nila, they were beaten, they were imprisoned, and eventually, gipamatay. Gipamatay sila. But they would never back down. Verse 40, look at verse 40. Verse 40, the Bible says, in verse 40, and saying, nana mo niya? Acts 5. Acts 5 verse 40. And to him they agreed. And when they had called the apostles, what's next? They beaten them. Pasalamat ta nga karon wagi taong muhimo nimo ana. Pasakitan man tingali ka sa puan lang, pulong lang. Pero sa unang panahon, mga grabe, they were persecuted and beaten them. They commanded
that they should not speak in the name of Jesus. Pasalamat ta sa itong nasod kay basta gospel na o ang giwali nimo si Jesus Christ, why mo badlong nimo? Why mo badlong? Pero sa initabo sa mga apostles during those time, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame in His name. Ilang giklaim, mas may pa nga mauwawan ta. Pakauwawan ta. Nindot ng pakauwawan ta tungod ni Jesus. Tungod sa Ginoo. Maybe ikaw naka-experience na, gibugal-bugalan ka, grabiya sa ninyo, no? Pero sige mong simba, no? Usik-usik lang mo sa inyong panahon na. Di ba? Na yung mga tao, labi na kayo mga members sa family, nga pa sa Ginoo, kuha kita nimo, mo bugal-bugal kita ninyo. Di kita kalikayan. So gihimo sa mga apostles, verse 42, and daily in the temple, and every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Wa sila, kung gibadlong sila diri napita, adto sa spikas. Kung dili sila welcome diri, adto sa spikas. Wa sila mo undang, wa sila mo atras mga kaigsunan ingon sa Bible, they cease not to teach and preach Jesus. Ikatulo mga kaigsunan, we never draw back from preaching Jesus. Ayaw yun. Magtudlo kita. Bisa naman, sometimes, ma-reject na lang ka sa imong pamilya tungod kay sige kagwali nila, sige kagtudlo nila. Hinon ba kanila? Abi nimo ang number one persecutor nimo, pamilya nimo. Pamilya nimo. Pero ayaw lang yun ayaw lang pud og sukol og kanang di pud Christian way kay ikaw may Kristohanon, dapat ikaw ang example. Amen? Mangampo ra gyud ka. Balikason kasi imong mga pamilya nga sa simba mo mabuang ka na sig dalag Biblia. Sagdo lang na. Iwa gi ko kakitag na inabuang nga nagdalag Bible. Ikasagaran nabuang kana nakulangan sa Shabu. Nasubrahan sa Shabu, nakulangan sa Shabu. Di ang nabuang. Dito sa Iloilo, sa akong unang mission work, mga kaigsunan, na ako'y amigo dito nga pastor sa Silingan Rami, persecuted gid siya, kay kasagaran sa iyahang mga silingan, mga iglesia ni Kristo. Niya mo debate, bagay sila. Naayong muto ang mga kanito, kung di tamala sa debate, dag-on ta na kumbate. Ano ba? Mga maanis na mo iskrima, Brother Bernabe. Maanis na mo iskrima. May gano'n kining atong mga men, tudluan sa ninyo mo iskrima, brad. Kaya di ko namada sa debate, daron sa kumbate. So dito na mi. Pirimigin niya madungog, usahay mo, ato na siya, ato sa kuhaan niya, mapahungaw ba? Kaya ninot maginang natin problema, nakay pahungawan ba? Para na ay output. Kaya kung nara siya mo, murag madibdib ni mo, murag dugay ka mag-recover, even. Pero kung imong ma-release, mag-aigso na, murag makaan ka. Ato pirmi sa kuha, sa brad, mo ba? Usa nakaon niya, naghimo bitaw na siya t-shirt, gipaimprintahan niya. Gipaimprintahan niya ba? Ibutangan niya dito, dire. Gitawag ko nga buang tungod ni Kristo. Bisaya. Ay lunggo to kay Iloilo man. Patang niya dire. Gintawag ko nga buang kay tungod ni Kristo. Mo nang gibutang. Pero sa liyo, sa likod gibutangan niya, ikaw kay sino ka buang? Ay gibutangan niya sa liyo, ikaw kinsa man kang buang? Kay ako buang man ko ni Kristo. Ay kung ina nga buang po ka ni Kristo, buang gi kasiyawa. Tiyo na mag-igsoon. Sagdi lang mga kaigsunan. Kabili mo, nagkadugay ang panahon, kabantay ka, nagkausab pod ang panahon sa kalibutan. Ang kinaiya sa tao, nagkausab, ang ato mga kaigsunan, ato lang niligunon ng atong pagtuo sa Ginoo. Walk by faith lang yun ta. Walk by faith. Live by faith. Live by faith. Ano lang yun ta? Ang atong pagtuo sa Ginoo, mao nang atong i-cultivate jud. Atong i-improve pagid, atong i-develop pagid ba? Kinahanglan na atiman nun. Kaya usahay, makuha naman sa ta, mauyog.
Samtang ginaatiman nato itong pagtuo sa Ginoo, atong i-claim ng ingon sa Biblia na sa Hebrews 11:6, what was the Bible says in 11:6? I'm almost finished mga kaigsunan. Ingon sa Biblia, for without faith, it is impossible to please God. O di ba? Kaklaro, ana. So ang makapahatag kahamuot sa Ginoo, kung ang usa ka magtutuo, na ipagtuo. Lisod kay ng tawgon kag magtutuo niya, wa kay pagtuo. Without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to Him must believe that He is. Di lang kay nakaila ka sa Ginoo, kundi gituuhan nimo kung unsa siya. Who is God sa imong kinabuhi? Basik ang God sa imong kinabuhi, gamay. Kinumdum ko sa una sa mga bata, magtudlo yung mga bata, may kanta dito nga, my God is so big, di ba? My God is so big. Action sila, gamay kay. My God is so big. Gamay kaya na ba? So strong. Apa ba? So strong. Sabi king Usbon, my God, ayaw gamay na kayo na. My God is so big ka na dako, kaya na ba? Magdupagi ka. My God is so big, so strong, and so mighty, there's nothing that God cannot do. Why dili mahimo sa Ginoo kung dako imong pagtuo? Ana mga kaigsunan. Never back down. Padayon sa Ginoo. Amen. Mao ra kita ang atong angay buhaton mga kaigsunan, ang atong kaaway, daghan kay siya mga tactics in order for us nga makahunong ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghan kay siya mga tools nga gamiton. One of them is discouragement. O di ba? Discouragement. Discourage ka sa imong naong. Yung sa mo na kayang naong ni mo namang gidayog, discourage sa imong naong. Di ba? Pasalamatin na imong naong. Kaya mo namang ginagipurma sa Ginoo. Amen? Kaya kung ka-problema ka sa imong naong, forever kang magproblema. Luwas kung maadto ka sa Thailand magpausab. Unya, kinahanglan po kag dakog kwarta. Para makapausab kasi makapataas kasi imong ilong, makapagamay kasi imong dunggan. Basta ang uban, dako kay kog dunggan, murag rabbit. Oh. Muna nga di kita magproblema sa itong dagway. I-enjoy niyo mo na imong naong. Amen? Mauna ang gipurma sa Ginoo nimo. Amen? Ingon sa Biblia, we are fearfully and wonderfully made. Wala masipit na Ginoo paghimo nimo. Ako sang una, reklamo ko sa Ginoo nung mubu man ko, Muna basketball, di ko kabot. Wagi ko yun. Malupig kita. Kanong mubu. Kaya balo mo kung nataas pa ko. Di ko magpastor. Mag-artista ko. Di wala. Kisa may magkakaedad ako mga artista. Si Cesar Montano, kaedad ako na. Kani si Ruben Padilla, manghod ra kay na ako na. Cesar Montano, magwang nang kuno si Lapid gamay. Di ba? Richard Gomez. Tanawa ako. Magtapan ba ni Richard Gomez? Dagwag yung diferensya. Ako gipasabot mga kaigsunan, ayaw kaguol kung unsa ang purma sa imong dagway. Kasi mo complain kung buo kay kung ilong, ganun maling. May ganito, wala mabali ang lungag sa imong ilong. Kaya kung nabali pa ng lungag sa imong ilong, bisag, kuyaw kang mag-uwan. Kinahanglan magdalagi ka karon ng payong. Di ba man masudlan? Masudlag tubig. Try to imagine. Sagdilag mo ka ng mga foreigner, tagas kay ilong. Kasi si Philip, asa si Philip? Wala si Philip diri. Tagas kay ilong, maibog tagas kay ilong. Pero luspad man pod. Amen. Paghimo sa Ginoo, ang Pilipino mo ay pinaka-insaktong pagtimpla sa Ginoo. Tinuod kinahanglan maging proud ka. Naistorya bitaw nga paghimo ko sa Ginoo sa tao, gipaagi niya pagluto. So kanang mga negro nabayaan na sa Ginoo, nalimtan ba? Kanang mga ito nalimtan na siya. Pabita-bita na kasabot.
Oh, talimtan. Ya ka ng mga puti, half cook na po na sila. Na half cook ba? Puro kalangan, hindi pa angay hauno, nahaon na. Ang Pinoy, tanawa. Sakto yun. Ha? Saan ka sakto? Mapula-pula, maitom-itom, maputi-puti. Sakto pagluto, Brother Bern. Ayaw yung pagmahay. O, tanawa. Sa Brother Bern, puti man eh. Usay, mapula ni. Kaya nga naman, di man eh mag-jacket, magbiyahe. Puro mapula ra. Pagka puti na po. Oh. Yan kami ni Brother Eugene. Magpainit mi. Tulog adlaw, wa na. Mura naming Nigerian po. Ayaw complain mga kaigsunan sa Ginoo. Pasalamat yan Ginoo Lord, salamat ginani ko. Ginani ko nimo pagbuhat. Kay daghang kaayong na stress, daghang kaayong na anxiety tungod sa sige kaguol. Ang ilang kagulan, ang ilang dagway. Mas naapay rason ka kagul, napagi mas labaw pang kagulan. Ang guol diha kung mag-impirno pag ikamatay, amen? Mo na pinaka-worst kay forever nga kaguol. Eternal torment, eternal punishment, ano? Pero lawas lang ba daw eh? Oh, sakti na. Guwapo kay kung teenager ka pa, pero pag above 50s na, mausab naman yun mong dagway. Mausab. Kung di ka maupaw, mapangag. Di ba? Oh. Wala tinuloy. Oh. Pero kanang mga upaw, kanang padung upaw, padung na sa pagkadato. Muna yung mga sign bitaw, na madato. Muna yung mga ilanan bitaw. Muna yung mga ilanan, Brother Bernabe. Oh, anak, kisa pa yung mga upaw dari. Wala yung mga ilhanan, mga kaigisunan. Brother Toto. Oh. Tiyo mo na. Brother Eugene. Tiyo mo na, ha? Pero pasalamat na yung Ginoo, mga kaigisunan. Ang ato lang ginangay tagag pagpakabanla, ang atong espirituhan ng kinabuhi. Kana mga physical raman na, mausab raman na, maluma raman na, walay forever na. Ang importante niya, ang forever nga gi-prepare sa Ginoo. Ang kinabuhi human sa kamatayon, mao na pinakanindot. Amen? So, the just shall live by faith. Ayaw yung atras. Amen? Just have faith in God. Always have faith in God, mga kaigsunan. Kaya diya na to makuha ang atensyon sa Ginoo sa diyang kita magpabilin o nagpabilin nga dunay pagsalig gayon sa Ginoo. Salig lang yun sa Ginoo, mga kaigsunan. We never draw back, number one, from worshiping God, from serving Him, and from preaching or telling Jesus. Mag-pray tayo, Lord.